maligtas ka na, kailangan mabaptize ka na ng Espiritu Santo. Kailangan mapuspos ka na ng Espiritu Santo. Sapagkat hindi magtatagumpay ang iglesia kung hindi ganoon ang mangyayari. Hindi rin magtatagumpay ang isang Kristiyano pag hindi ka nabautismo ng Espiritu Santo. Kung hindi ka mabautismo ng Espiritu Santo, magiging weak Christian ka. Mahina ka. Nangihina ka. Kaya yung patuto kanina, nung kabataan natin, nangihina daw siya. Kailangan niya ng baptism of the Holy Spirit. Kung mabautismo ka ng Espiritu Santo, makikita mo. Maaring i-discourage ka, pero hindi ka manghihina. Maaring tuksuhin ka na huminto na, pero hindi ka manghihina. O hindi ka tatalikod. O hindi ka mag-give up. Magpapatuloy ka. Kaya mapatid, napakalaga nito. Kaya naging matagumpay ang sinaunang iglesia sapagkat sila'y napuspos ng Espiritu Santo. At kung ikaw ay napuspos ng Espiritu Santo, ikaw ay mamumuhay na banal. You live a pure life. Yung buhay mo magiging dalisay. Makikita ng mga tao yan. Kaya nung unang siklo, nakita ng mga tao yan. Yung 120 lang sila. Pero sa Jerusalem, yung unang pangaral pa lang ni Pedro, 3,000 yata yun, 3,000. Na lalaki lang. Iba pa yung babae, mga babae. 3,000 yung mga lalaki, sinabi lang. Nung sumunod, 5,000. Yan, 1,000, ang tumatanggap na, Paano kaya yan? Kung ganun kaya ang pangaral natin, libo-libong tumatanggap. Yung isa lang, tuwang-tuwa na tayo, di ba? 2 na tumatanggap, tuwang-tuwa na tayo. 10 na lumalapit, tuwang-tuwa na tayo. Pero sa kanila, libo-libo. Yun ang early morning church. Pero hindi natin naasahan ngayon sa huling araw na ito. Ang ganon na sitwasyon. Hindi na libo-libo ang tatanggap. Konti-konti na lang. Kasi nasa huling araw na tayo. Kaya magpasalamat tayo kung mayroong 3, 5 natatanggap sa Panginoon. Sa isang araw, o kaya sa isang buwan, o kaya sa isang taon. May tatanggap nga, pero mawawala naman yung iba. Kaya, imbis na dami tayo, the same number. Natitira na lang yung talagang tumanggap sa Panginoon. Tignan nyo, kailan kayo tumanggap sa Panginoon? Hanggang ngayon, nandito pa kayo. Sino yung mga kabats nyo? Sino yung mga kasama nyo? Wala na sila. Bakit? Sapagkat hindi sila nagpakabanal. Hindi sila na-filled with the Holy Spirit. Yun ang pinakamalaga rito. Na mapuspos kayo ng Espiritu Santo. Kailangan hanapin nyo yun. Yung kasakdalan na yun. Lagi natin pinag-aaralan. Alam nyo na yun. Para sa umagang ito, kung hindi pa kayo napuspos ng Espiritu Santo, hanapin nyo ang bagay na yan. At magtatagumpay kayo. Hanggang sa wakas. At magtatagumpay din ang iglesia na kinaroroonan nyo. Ay local church. Kaya napakala, it is our duty to become holy. Sa isang kongregasyon, pagka ikaw ay naligtas, kailangan magpakabanal ka para makatulong ka sa gawain ng Panginoon. Pag hindi mo ginawa yan, hindi ka makakatulong. Magiging hadlang ka pa sa gawain ng Panginoon. Pag lumabas ng karnalidad, lumabas na yung talagang hindi banal na buhay sa'yo dahil sa hindi ka napuspos ng Espiritu Santo. Lalabas ng karnalidad, mawawala na. Mawawala na yung power mo, mawawala na yung patutuo mo. Ibig na tatanggap yung nakapaligid sa'yo, hindi na. Kaya mga kapatid, lalo kayong mga taga-binangonan, kung hindi pa kayo talagang napuspos, maaaring matagal na kayong tumanggap sa Panginoon, pero hanggang ngayon, hindi pa kayo napuspos ng Espiritu Santo. Kailangan tanggapin nyo ang kapuspusan ng Espiritu Santo. Kailangan ng full consecration. Yan ang hadlang, kaya hindi sila mapuspos ng Espiritu Santo.
Nung nagkaroon kami ng revival sa Kwan, ito, sinabi ko rin sa San Rafael, may isang kabataan, hinihintay kong tumanggap. Alam ko lumapit na siya noon, pero mayroon pa siyang reservation. Ewan ko kung anong pinaglalabanan niya, yung kasalanan o yung kapuspusan, yung ihandog niya ng buhay sa Panginoon. Lumapit na siya sa Panginoon, pero hindi siya mapakali. Parang gusto niyang lumapit, pero napipigilan siya. Kaya pinapatagal ko yung pag-altar ko. Gumagano pa siya. Gumagano siya. Ano kaya hindi niya mailapit, sabi ko. Ano kaya iniisip niya? Alam niyo ba mga kapatid, kayong lahat na nandito ngayon? Kung hindi niyo talaga paglingkuran ng Panginoon, hindi niyo talagang ihandog ang buhay niyo. Pag sinabing ihandog ang buhay niyo, ibigay niyo sa Panginoon. Ipapangako niya na maglilingkod kayo sa Panginoon. Ipapangako niya na susundin niyo lahat ng kalooban ng Panginoon. Sapagkat yan ang kailangan ng full consecration, full obedience. The approach to sanctification is obedience. Kaya yung mga iba, hindi nila maihandog lubusan ng kanilang sarili. Meron silang hindi masunod. Meron silang reservation. Yan ang sinasabi ko, may reservation siya, kaya hindi siya makalapit. Meron siyang iniisip. Na kung isuko niya yung buhay niya, hindi niya magagawa yung gusto niyang gawin. Alam mo, kung may ambisyon ka pa, kung nag-aaral ka, may ambisyon ka, mag-graduate ka, makapasok ka ng trabaho. Pero yun ang magiging hadlang para may full consecrate mo. Hindi mo magagawa yun. Iisipin mo yung ambisyon mo. Yun ang magiging hadlang para sa'yo. Kaya hindi ka makalapit sa Panginoon. Pero kung nag-decide ka na, sabi nga, sanctification, the approach to sanctification, para mapapanaw ka daw, is obedience. Kaya kailangan, sumunod ka ng lubusan. Iiwanan mo lahat yung iniisip mo. Iiwanan mo lahat ng inaambisyon mo. Alam mo, bago ko inihandog ang buhay ko sa Panginoon, mga 1980 na yun. Tumanggap ko sa 1982 eh. Pero may reservation pa ako eh. Pero noong 1983, talagang wala akong reservation. Sabi ko, ihandog ko ng buhay ko, paglilingkuran ko ng Panginoon. Hindi ko na ipagpapatuloy ang pagkamilitar ko. Talagang maglilingkod na lang ako sa Panginoon. Sabi ko, yun, hanggang ngayon. Kaya kailangan, mag-decide kayo na talagang paglingkuran niyo ang Panginoon. No matter what the cost. Sabi, kahit anong maging consequence ito o yung pagpili mo, kahit na maghirap ka o anumang bagay na dumating sa'yo, pagtisan mo yan sapagkat may ganti ka doon sa langit. Kasi yung mga iba, meron silang reservation eh. Ayaw nilang, paano na kung gagawin ko ito, anong mangyayari sa akin? Maghihirap ako, ganito, anong mangyayari sa akin? Huwag yung isipin niya. Ang isipin niyo muna, ihandog niyo muna ang sarili niyo sa Panginoon at tuturuan kayo ng Panginoon kung anong gagawin niyo. Tutulungan kayo para makalakad kayo sa landas na patungo sa langit. So, nung sila ay napuspos ng Espiritu Santo, anong nangyari? Naging bold in preaching sila. Naging na sila ngayon. Sabi nga sa Acts 5:32, Gawa 5:32. At kaming mga saksi sa mga bagay na ito at gayon din ang Espiritu Santo na siyang ibinigay ng Diyos na magsitalima sa Kanya. So, naging magtalimahin sila at naging bold sila sa preaching. Ano ba yun? Dito sa 5:29, datapwat nagsisagot si Pedro at ang mga apostol na nagsasabi, dapat muna kaming magsitalima sa Diyos bago sa mga tao. So, yung ang magiging epekto pagka tayo lubusang napabanal. Magiging bold in preaching tayo. Ano sabihin ng bold? Yung
matapang sa pangaral ng salita ng Diyos. Iba naman yung tapang na halos makipag-away na. Sa mga sekta ng Kriston, sa mga Kristo, sa mga iglesia na iba, yung mga sekta ng Mariliyon, talagang makikipag-away sila. Makikipag-debate, tapos makipag-away. Ipagtatanggol nila yung relihiyon nila. Pero dito sa tunay na iglesia ng ating Panginoon, merong tapang tayong ipangaral ang salita ng Diyos. Hindi tayo nahihiya. Hindi tayo nangingimi. Hindi tayo natatakot. Dito tinakot sila, di ba? Dahil sabi nila, tumanggap sila sa Panginoon. Ngayon, nangangaral sila. Hinuli sila ng mga may nagsasabing relihiyon. Yung mga Pariseo, mga Saduceo. Galit sila dahil naririnig na nila yung katotohanan. Kaya ngayon, ang ginawa nila, hinuli sila Pedro. Hinuli si Peter and John, si Pedro at si Juan. Binalaan sila na huwag nang ipangaral ang Ebanghelyo. Kasi pinupuno na nila yung Jerusalem. Napupuno na ng salita ng Diyos. Tingnan niyo ang mangyayari, pagka tayo napuspos ng Espiritu Santo, magiging malakas ang ating loob. Magiging matapang tayo na ipangaral ang Ebanghelyo. Kaya lalaganap ang Ebanghelyo ng ating Panginoon. Ganyan ang nangyari. Kaya ngayon, ayaw ng diablo yan. Ayaw ng mga sekta ng mga relihiyon yan. Kaya nga kung sa pangaral natin, matagpuan natin yung mga naghahanap, kung may sekta sila ng relihiyon, papagalitan ka ng mga pastor nila. Diba? Nasubukan nyo na bang pinagalitan ng mga pastor na nangangaral ng hindi katotohanan? Ayaw nilang, bakit nyo binibingwit yung mga isda namin? Sabi nila eh. Bakit, yung tupa ko, bakit nyo kinukuha? May tupa sila. Pero alam nyo, ang tupa ng Panginoon, dadalhin niya sa huling araw, dadalhin niya sa kanyang iglesia. Magkakaisa yan. Kaya mga batid, yan ang ating makikita na kung mapuspos tayo ng Espiritu Santo, magkakaroon tayo ng lakas ng loob. Alam niyo, nagtuturo na ako sa Balawang High School noon. Tumanggap na ako sa Panginoon, pero wala akong lakas ng loob na magpatotoo o kaya mangaral. Pero nung inihandog ang buhay ko, pinuno consecrate ko, nagkaroon ako ng lakas ng loob ngayon. Imbis na magtuturo ako, nagpapatotoo ako. Kukunin ko muna dati hindi kami nananalangin na yung klase ko. Dati hindi kami nananalangin eh. Ngayon sabi ko, tumayo tayo, manalangin. Nananalangin na kami. Tapos, history ang tinuturo ko na. Wala pang values education eh. Imbis na magturo muna ako, nagpipreach muna ako. Nagpapatuto at nangangaral na. Hindi ko alam, nangangaral na pala ako. Hindi ko alam mangaral noon eh. Tumanggap ako sa Panginoon, pinag-preach ako ni Pastor. Tumayo ako dito sa harapan. Alam niyo kung ilang minuto lang ako nag-preach? 10 minutes. Pawis na pawis. At saka namumula. Namumutla ako sa nervyos. First time ko yun. Kaya makita niyo mga batid, ganun ang one. Pagka napuspos ka ng Espiritu Santo, talagang magiging yung confident ka. Alam mo yung sinasabi mo. Sapagat tutulungan ka ng Espiritu Santo kung anong sasabihin mo. Amen. Kaya mga batid, sa umagang ito, kung ibig niyong maging matagumpay, individually, mapuspos kayo ng Espiritu Santo. Kung ibig niyong maging matatag, magkaroon kayo ng lakas ng loob na puntahan yung kapitbahay niyo. Magkaroon kayo ng lakas ng loob na mag-Bible study. Kailangan mapuspos kayo ng Espiritu Santo. Ngayon, dahil sila napuspos ng Espiritu Santo, sa panahon na yan, nagkakaisa sila.
Nagkakaisang iglesia sa araw na yan. Sabi nga dito sa Acts chapter 4, verse 24. At sila ng kanilang marinig ito, nang nagkaisang itaas nila ang kanilang tinig sa Diyos. At nagsasabi, Panginoon, ikaw na gumawa ng langit at ng lupa, ng dagat at ng lahat ng nangasa, mga yaon. So nagkaisa sila. So yan ang magagawa ng kapuspusan ng Espiritu Santo sa iglesia. Anong magagawa nito? They will be united. Nabasa ko nga doon sa journal natin ngayon. Oh, hindi ko pala nabasa sa journal. Nabasa ko doon sa isang article doon sa isang holiness sa internet. Nagbasa ako kagabi. Ang nabasa ko rito, unity is a law of the Spirit. Unity is a law o is the law of the Holy Spirit. Anong ibig sabihin na? Ang Espiritu Santo, iisa lang yan. There's only one Spirit. Pag tinanggap natin lahat yan, there will be unity. So that is a law. Patas yan. Pag iba ang tinanggap ng iba, halimbawa sabi mo, Kristiyano ka, tapos hindi naman kayo magka-espiritu, ibang espiritu ang tinanggap niya. Pero, pag tinanggap natin ang espiritu, bawat isa sa atin nandito ngayon, tinanggap natin ang isang espiritu na yan, sigurado, there will be unity. There will be no disunity. Pagka walang spirit, there will be disunity. Magkakaroon ng disunity pagka walang Holy Spirit. Kaya nga, halimbawa, pag tumanggap ka sa Panginoon, hindi ka napuspos ng Espiritu Santo. Bandang huli, nag-backslide ka, pero nandiyan ka pa rin. Darating panahon na ibang espiritu ang papasok sa iyo. Anong mangyayari? Magkakaguluhan. Magbibigay ka ng kaguluhan. Maglalagay ka ng kaguluhan sa kalagitnaan ng mga banal. Sabagay na madidiscern ng mga pastor yan. Madidiscern ng mga may Holy Spirit yan. Alam nila na kaiba na ang espiritu mo. Ngayon, pinagtitiisan ka lang para mailapit ka sa Panginoon. Diba? Kaya mga kapatid, napakalaga na mapuspos tayo ng Espiritu Santo para magkaroon ng unity. Sa isang kongregasyon, tingnan yung kongregasyon. Pag isang kongregasyon, puspos lahat ng Espiritu Santo. Except lang yung katatanggap, hindi niya pa naintindihan nyo. Pero kung matagal ka na, hindi ka pa napuspos ng Espiritu Santo, you will cause trouble. Kakaroon ng trouble sa kaligatnaan nyo kung nagkukunwaring Kristiyano na lang yan. Kaya nga mga kapatid, napakalaga ng pagkakaisa. Sapagkat kung nagkakaisa, lalago ang gawain ng Panginoon. Iisa ang direksyon, iisa ang damdamin, iisa ang sinasabi, iisa ang ating ginagawa. Walang kontra. So there will be harmonious relationship. There will be harmony. Tingnan niyo sa isang gitara. Pag nakatimpla yan, napakagandang pakinggan yan. Isa lang ang galawin mo dyan. Pag ginanya mo yan, wala na. Hindi na maganda ang tunog. So, ganyan din sa kalagitnaan natin. Nagkakaisa tayo, tapos merong isa na hindi nakatono. Magiging sakit ng ulo natin yun. Mararamdaman natin na merong kumukontra. So, ganyan ang nangyari. So, dumating tayo sa puntong yan. Sa bagay, niloob na ng Panginoon na dumating na yung punto na magkaroon tayo ng ganyan na bagay sa kalagitnaan natin. So, nung ano yung tinatawag natin, kaningningan ng Iglesia ng Diyos dito sa Pilipinas. Nagsimula yan, 1982 yan. O 84. Dahil dumami ang mga kabataan. Naging masigla ang gawain. Napakaganda ng ating smooth ang gawain doon. Pero unti-unti merong discord. Merong lumilitaw na hindi maganda. Di ba?
Nararamdaman natin yun. Tapos, pagka-service na natin, nag-iingat na tayo kung anong sasabihin natin. Pati mga preacher, nag-iingat kung anong baka masaktan. Baka sinasabi, tinatamaan. Ngayon, no, nag-iingat ako kung anong sasabihin ko eh. Baka may masabi na naman. Pero ngayon, we are free. Free akong magsalita. Walang discord. Wala kang nararamdaman na pagkatapos mong nag-preach. Bakit ganun naman si mga brother? May pinapatamaan na naman. Hindi na natin nararamdaman ngayon yan. So, niloob ng Panginoon, na yung mga nagkukuha ng waring kapatid, o wala na yung Holy Spirit sa inyo. Tingnan nyo, pag wala ng Holy Spirit, anong gagawin niya? Split. I-split siya. Oh. Kaya nga anong nangyari sa ating kalagitnaan, pinahintulot ng Panginoon niya. Yan ay paghahanda for the cleansing of sanctuary. Nililinis niya ang iglesia ng Diyos dito sa Pilipinas. Preparation for the second coming of Christ. Hindi nyo ba nakikita yan mga kapatid? Kaya magpakatatag kayo. Magpakatatag kayo mga kapatid. Nagpapatuloy ang cleansing of the sanctuary. Before the second coming of Christ, pagdating niya, ang iglesia ng Diyos na daratan niya, sabi niya rito sa 5:25 ng Efeso, upang ang iglesia ay maiharap sa kanyang sarili na maluwalhati, na walang dungis o kulubot o anumang gayong bagay, kundi ito'y nararapat maging banal at walang kapintasan. So pagdating ng ating Panginoon Jesucristo, ang darat ng niyang iglesia, walang kapintasan. Kung hindi ka kasama sa mga walang kapintasan na yan, banal, hindi ka mapapasama sa iglesia o dun sa langit. So ang iglesia ang kukunin niya, talagang pure ito. Malinis. Walang kapintasan. Mga banal. Walang dungis. So pagsikapan natin mga kapatid na mapasama diyan. Kaya kailangan, hindi na panahon ngayon na pagkukunwari. Hindi na panahon ngayon na hindi tayo seryoso sa paglilingkod sa Panginoon. Kailangan maging seryoso na tayo. Kasi hindi yung pagdating ng Panginoon, nandyan na, saka ka magpapakabanal, huli na. Hindi pwede yun. Kailangan ngayon pa lang, magpakabanal ka na para mapasama ka sa pagdating ng Panginoon. Yung kukunin niyang iglesia, kasama ka na doon. Hindi yung makikita mo, ay malapit na parang pagbunaw ng mundo, ngayon na ako magpapakabanal. Huli na ang lahat. Nakabihis na. Ibig sabihin, pagdating ng Panginoon, bihis na ang kanyang kasintahan. Bihis na ang iglesia. Maputing-maputi na. Kukunin niya na yan. Kung meron kang mancha, meron kang kulubot, hindi ka kasama sa iglesia niya na kukunin niya. Kaya sa araw din na yon, marami ang maiglesyang itinayo ng tao na mabibigo. Sila'y nadaya. Kasi sinabi sa kanila na, pumasok ka sa iglesia, maliligtas tayo. Pagdating ng Panginoon, pagdating ng paghukom, bakit nandito kami sa impyerno, Panginoon? Diba sabi niya, doon sa chapter 7 ng Mateo, Panginoon, ano yan? Bakit nandito kami? O, di ba nangaral kami? Gumawa kami ng kapangyarihan sa pangalan mo. Pero sabi ng Panginoon sa kanila, hindi ko kayo nakikilala. Kaya mga kapatid, yung matagal nang tumanggap sa Panginoon at hindi ka pa nagpapakabanal, sayang lang ang panahon na ginugol mo. Ilang taon na. Hanggang ngayon, hindi ka pa napabanal. Kaya mga kapatid, napakahalaga ang bautismo ng Espiritu Santo sa iglesia, sapagkat kung meron yan, magkakaisa ang ating puso. We help together, we work together. Tingnan niyo yung iglesia nung sinang panahon, they work together. Araw-araw, nasan doon sila sa bahay, nagpuputol ng tinapay, nangangaral, nagbibisita. At ngayon, they pray together. Yan ang epekto. Pag tayo nagkakaroon ng pagkakaisa, iisang puso natin, iisang damdamin natin, we can pray together.
Kaya nga doon sa ako natin ngayon, yung ministeryo, doon sa text natin, maganda. Pag ginamit mo ang invention na ginawa ng tao para sa Panginoon, napakagandang epekto niya. Di ba? Send to all mo. Lahat ng mga banal na mga tanggap noon, tapos luluhod. Magmananalangin, sama-sama, buong Pilipinas. Anong epekto niyan? Nagkakaroon ng maraming kasagutan. Nasasagot ang maraming kahilingan. Na nagpapasalamat, sila'y gumaling ng ganito, ganyan. Napakaganda. Napakasaya. Di ba pagka may kahilingan, pagka dumating na yung pagka granted o tinugon ng Panginoon, meron ding pasalamat agad. Nasusunod. Nasabi na, salamat sa Panginoon, gumaling sa ganito, ganyan. Napakasaya ng ating nararamdaman, di ba? Di nyo ba nararamdaman yan? Napakasaya ng nararamdaman, gumaling na pala. Kasama ako doon. Na dumalangin. Kaya pag nakakatanggap kayo ng mga text na ganyan, lumuhod kayo agad kung meron kayong, kung nasa kwarto kayo o yung nasa tahimik na lugar kayo. O kaya kahit na nagka-travel kayo, kahit na umusal lang kayo ng konting panalangin. Napakaganda na gawin natin yan. Magtatagumpay lalo ang gawain ng Panginoon. So, hindi lang sa sakit sana ginagamit yan. Sana may revival kami dito. O ganito, may binisita kami. O ganyan, di ba? Sana tumanggap sa Panginoon si ganito. Gamitin lang, hindi lang sa sakit. Ginagamit yung prayer request. Pati sa ang mahalagang i-prayer request natin, yung kaligtasan ng mga kaluluwa. So, you avail that privilege. Privilege. Gamitin nyo yung cellphone nyo para sa bagay na yan. Kaya mga kapatid, we pray together. Ngayon, ang isang epekto ng pag tayo'y, kaya matagumpay ang iglesia noon, yung napuspos sila ng Espiritu Santo. Ang panghuli na ibig kong ipakita sa inyo, they love one another. Ito ang pinakamalaga. Sa ating kalagitnaan, kailangan mahalaga na makita na tayo'y nagmamahalan. Narinig ko nga kay Pastor noon, sabi niya, noon daw unang panahon, sabi daw ng mga tao, ang lalaki ng mga kapilya nila. Nagbibilib sila dahil malalaki ang kapilya. Pero kailangan ang makita nila ngayon, hindi yung kapilya. Kundi, ang makita nila yung mga Kristiyano, yung mga banal, makita nila ang pagmamahalan. Yun ang makakahikayat sa maraming tao. Yung ang patuto ni Brother Eli, tumanggap siya sa silong, yung service doon sa Nampikwan o sa Recuerdo. Sa bahay lang. Yung mga iba, hindi nila maunawaan yun. Bakit sa bahay lang? Kaya nahirapan kami ngayon doon sa La Trinidad dahil bahay lang. Ang hinahanap nila, malaking kapilya. Pero nga pagkatapos natin ng ba natin, nakausap ni Ate Grace yung Koreano eh. Why there's no chapel? Why there's no building? Sabi ng Koreano na, bakit walang building? Hinahanap niya yung building na malaki. Alam niyo mga kapatid, sa tunay na iglesia ng ating Panginoon, hindi yung building ang mahalaga. Ang mahalaga, yung mga sumasampa. Sapagkat ang iglesia, it is not a building. Church is not a building. Ang church, tayo mismo. Yung mga tao na yan. Tayo, ang iglesia, ang katawan ni Kristo. Kaya yung iglesia niyan, yung mga taong yan, hindi mahalaga kung saan sila nagtitipon, hindi yung malaking building. Kahit napakalaki ng building, kung wala namang ligtas, maski isa. Puro makasalanan naman, pati pastor makasalanan. Kahit ang laki-laki ng katedral na yan. Kung ang pinapangaral naman diyan ang lahat ay nagkakasala,
Lahat tayo nagkakasala. Hindi yan ang mahalaga. Kahit nasilong lang ng bahay, kahit na napakalit lang ng kongregasyon, kahit kokonti lang ang sumasamba dyan, ang mahalaga, lahat ng mga nandyan ay sumasamba sa Espiritu at Katotohanan sapagkat sila ligtas sa kasalanan. Kaya sabi nga ni Brother Eli, doon sa bahay na yon, na maliit na sambahan na ginawang bahay, nandun ang Diyos. So nandito ngayon ang Diyos. Nandito ngayon ang Panginoon na magliligtas sa inyo. Kaya kailangan makita sa atin ang pag-ibig na yan. May pinakita ng ating Panginoong Jesucristo. Siya ang unang nagpakita ng pag-ibig na yan. Kaya maraming nahikayat sa panahon ng early morning church dahil sa pag-ibig na yan. Sapagkat sabi ng ang turo ng Ebanghelyo, ang turo ng Kristyanismo, love your enemies. Ibigin mo ang iyong kaaway. O sabi niyo, maraming nagsasabing Kristiyano yan. England, nagsasabing Kristiyano yan. US, nagsasabing Kristiyano yan. Kaya hindi mo masisi yung mga Muslim. Nasabi nila, yung mga Kristiyano, pare-pareho lang yan. Pumapatay din ng tao. Kaya ginagantihan rin nila. Papatayin din nila yung mga nagsasabing Kristiyano. Hindi mo sila masisisi. Sapagkat yung mga nagsasabing Kristiyano, hindi talagang tunay na Kristiyano, hindi talagang naligtas. Hindi mo makikita ang pag-ibig. Pero ang tunay na Kristiyano, ang tunay na tinuturo ng Biblia, pag naligtas ang isang tao at mapuspos siya ng Espiritu Santo, ang manifestation na makikita sa kanya, ang pinakamalagang, yung ating pinag-aralan ngayon, pag-ibig. Nasa atin na ba yung pag-ibig na ito? Pag-ibig na agape. Pag-ibig na katulad ng pag-ibig ni Joseph. Example of love. Tignan nyo, alam nyo ang manifestation of carnality. Pag may gumawa ng masama sa'yo, pag meron kang carnality, ang tendency mo, gaganti ka. Pero kung meron kang perfect love, puspos ka ng Espiritu Santo, puspos ka ng pag-ibig na perfect in love ka, kahit may gumawa ng masama sa'yo, hindi ka gaganti ng masama. So, ganyan na nga. Tingnan nyo, wala pang kapuspusan ng Espiritu Santo noon. Si Joseph, namumuhay siya sa Old Testament time. Pero nakita nyo yung manifestation of love sa kanya. Kahit na siya ginawan ng masama, hindi siya nag-retaliate, hindi siya nagtanim ng galit. Maaring nalungkot siya, bakit ganun ang ginawa sa kanya? May damdamin din tayo, diba? Pag may ginawa tayo ng masama, nasasaktan tayo. Pero wala kang tendency na gagantihan ko rin siya. Palang araw, hindi mo sasabihin na ganyan. Hindi sinabi ni Jose yan. Hindi niya sinabi na gagantihan ko rin yung mga kapatid kong yan. Kaya nung nakita niya, walang bahid ng galit, walang bahid ng pagtatampo, hindi siya gaganti, kundi ginantihan niya ng mabuti ang masama. Kaya napakaganda na talagang nasa atin yung pag-ibig nito. Kahit anong gawin ng kapitbahay natin sa atin, kung may pag-ibig ka, hindi ka gaganti ng masama. Kahit na anong gawin ng kapatid mo sa iyo, na may karnalidad, kung may lubusan kang napabanat, hindi mo siya gagantihan ng masama sa masama. Kaya mga kapatid, sana makita natin ang ating sarili sa umaga ito. Sana makita natin yung sa pinag-aralan natin sa Sunday School na ito. Kung wala pa kayong talagang pag-ibig sa puso niyo, ibigay niyo ang buhay niyo sa Panginoon. I-consecrate niyo ang buhay niyo sa Panginoon. Pag nasa atin na ang pag-ibig na ito, nasa atin, bawat isa nandito sa atin, napakaganda ng mararamdaman natin. Napakaganda ng ating pagkakaisa. So, yan ang nagawa ng Holy Spirit, magiging smooth. Yan ang
oil, langis ng Espiritu Santo sa ating kalagitnaan, magiging payapa ang bawat isa. Tingnan niyo nung si Jose, yung kanyang mga kapatid, nung naiinggit. Alam niyo yung inggit na yan? Manifestation of carnality. Malaking nagagawa niya. Pag nainggit ka na, gagawa ka na ng masama. Nainggit sila kay Moises. Kay Jose, hindi pa sila magkaroon ng kapayapaan, makipag-usap sa kanya, panay pa ba lang? Kakausapin sila, ano Jose? No, hindi man lang makipag-usap na, Jose, o gano'n, di ba? Walang lambing. Galit sila. Nakikita lang siguro sila sa Jose. Gusto na nilang bugbugin. Kaya nga nagkaroon sila ng pagkakataon. Gusto na nilang patayin hindi lang bugbugin patayin. Buti pinigil sila ni Robin, yung panganay. Wag, binta na lang natin. Kawawa naman. Buti may naawa pa. Kung walang naawa, patay na si Jose. Tignan niyo mga kapatid. Sana, nandun tayo sa katulad ni Jose. Hindi tayo katulad ng mga kapatid ni Jose. Kung katulad mo pa ang mga kapatid ni Jose, kailangan mo na lumapit sa Panginoon. Mawala ang galit, mawala ang inggit, mawala ang puot, mawala ang pagtatampo. Alam niyo, pag nagtatampo ka, pati Panginoon, isasama mo. Nagtampo ka sa isang kapatid, ayaw mo nang makita yung kapatid, hindi ka nadadalo. Na isasama mo, pati Panginoon. Pero kung ikaw ay lubusang nakabanal, wala ang mga bagay na yan. Kahit anong mangyari, kahit anong bagyo na darating, kahit anong pagsubok na darating, nakatayo ka pa rin. Sabi nga, unmovable. Yung tema niya. Magiging tama lang ang temang ito, magiging steadfast ka, unmovable ka, kung talagang napuspos ka ng Espiritu Santo. Kaya sa umagang ito mga kapatid, sana nakita nyo ang inyong sarili. Makita nyo na ang kahalagahan ng Espiritu Santo sa buhay natin. So bago sana tayo mamatay o bago dumating ang ating Panginoon, madatnan tayo na puspos sa Espiritu Santo. Bawat isa sa atin as a whole, ang Iglesia ng Diyos. Sa bawat locality, bawat local church, and in general, buong Pilipinas. Kaya nga pagka tayo nagko-convention, napakaganda ng ating convention. Napakaganda ng ating nararamdaman. Nagkakaisa. Nagmamahalan. Kaya kapatid dyan nating mensahe sa umagang ito. Nawa, natutuhan natin ang early morning church. Pero, final, nagkaroon ng apostasy. Sana wag nang dumating uli yan. Nagkaroon tayo dito sa Pilipinas, pero itong panahon na ito, sana wala na. Wala nang manggagaling. Wala nang tatayo, wala nang lilitaw sa ating kaligitnaan na magkakaroon pa ng kaguluhan. Kundi tayo magkakaisa hanggang sa wakas. Amen. Tayo tumayo mga kapatid. Amang banal na makapangyari sa lahat. Salamat po sa iyong presensya sa umaga nito. Salamat sa inyong mga salita na ating napag-aralan. Lalo na sa Sunday School tungkol sa pag-ibig, Panginoon. Sino man sa aming kalagitnaan, hindi pa talaga puspos ang pag-ibig sa umaga nito. Tulungan mo sila, Panginoon, makalapit sa iyo. Sa mga may reservasyon, Panginoon, tulungan mo sila, Panginoon. Talagang isuko na nila ang kanilang buhay. Sa mga hindi pa naligtas, Panginoon, ipuin mo sila sa umaga nito na sila ay talaga pagsisi ng kanilang kasalanan upang sila ay mapasama sa inyong iglesia. Umipo ka sa pamagitan ng Espiritu Santo, Panginoon. Pamagitan ng paghipon niyo, Panginoon, sila ay magsisisi. Sila ay
maghahandog ng kanilang sarili sa inyo. So, habang inaawit natin yung awit ng pagtawag, tinatawagan namin kayo sa harap ng altar upang magsisi ng iyong mga kasalanan o para ihandog ang iyong buhay sa Panginoon upang magkaroon kayo ng sandal na pag-ibig. Sino ang ibig lumapit sa inyo? Sino ang ibig maligtas, magsisi ng kanyang kasalanan? Magmadali kayo mga kapatid. Lumapit kayo, magmag kayo. Ibig magsisi ng kanyang mga kasalanan. Sino? Lalo ng mga taga rito. Ibig yung makatulong sa gawain ng Panginoon, mapuspus kayo ng Espiritu Santo. Ihandog yung pusa ng iyong sarili sa Panginoon. Panahon na talaga paglingkuran niyo siya. Huwag niyong pagmatigasin niyo mga puso. Kung naririnig niyo kanyang pinig sa pamagitan ng Espiritu Santo sa mga dito, magsilapit kayo. Wala bang ibig pagbigyan ng Panginoon sa mga dito? Sino pa? Huwag yung patagalin, bigilin ang pagkilos ng Espiritu Santo. Huwag mong sabihin na matagal ka nang naglilingkod o matagal ka nang tumanggap. Pero kung kailangan niyang Panginoon, lumapit kayo sa mga taga-Panginoon na hindi pa talaga yung salita, hindi pa kayo napusus ng Espiritu Santo. Kung mahal niyo ang gawain dito, ihandog niyo ang Panginoon sa Panginoon ng buhay. Huwag kayong magmatigas para makatulong kayo sa gawain ng Panginoon sa lugar na ito. Kung meron kayong reservasyon, lumapit kayo. Kung nangungusap ang Espiritu sa inyo, huwag niyong pabayaan. Minsan na lang. Huwag kayong magmatigas kung naririnig niyo ang pinig ng Espiritu Santo. Ang kanyang mga pinig niya. Lumapit kayo sa Panginoon. Umakmang kayo dito. Naman sa likod. Hindi pa kayo dalang naligtas, magsisi kayo. Hindi pa kayo nangusang na pagmanalig ang pusa na iyong sarili sa Panginoon. Panahon na, paglingkuran siya ng taos puso, ang may malinis na puso. Lalo na yung mga tagabangan, pinangunan mga kapatid. Para maging mataganda. Lumapit kayo sa Panginoon. Diba? Isa pa. Bigyan pa namin kayo ng pagkakataon na lumapit. Yung mga tumanggap na sa Panginoon dito na hindi pa lukusan na kabanal. Kung mahal niyo ang gawain dito, pagpakabanal kayo ngayon. Habang niyo yung mga paan. Ihandog niyo ang iyong buhay sa Panginoon. Pagmamatigasin niyo ba yung mga puso? Isa na lang. Bigyan pa namin kayo ng pagkakataon, isa na lang. Sasara na natin. Kapag na ito, binibigyan pa namin kayo ng pagkakataon.
buhay nyo. Iwanan nyo na ang ambisyon nyo. Iwanan nyo na yung iniisip nyo. Paglikuran nyo ang Panginoon sa mga Iluhin nyo dito sa altar. Wala ba? Magmamatigasin mo ba ang puso? Ayaw ba ang lumapit? Sino pa? Isa lang. Pero ba hindi po ang Panginoon? Para sa iyo ito, hindi yan ka ng pagkakataon na lumapit. Kung hindi mo palubos sa inihandog na yung buhay sa Panginoon, lumuhod kayo rito, ihandog nyo na. Panahon na. Talagang ibigay niyo sa Panginoon ang buhay niya. Ayaw mo ba? Ayaw mo ba? Pagbigyan ng Panginoon. Bye. Mupo kayo tayo mananalangin. Dalangin natin. Sumapit. Panginoon Espiritu. Maraming Diyos na kapangyarihan sa niya. Kami po yung nagpapasalamat sa umaga. Sa tahanan ko ay kumilos ang inyong pananalisip. Salamat sa mga lumapit. Salamat sa aming magulat. Salamat mo po kung anong pinanala. Salamat sa mga kabataan ko. Salamat po sa salamat. Napakaganda ng inyong masalita namin. Napakaganda ng halimbawa na iniwan niya Jose. Tulungan mo ang mahal yung iglesia dito sa Pilipinas upang magkita pagmamahal sa bawat isa. Tulungan mo sila sa paglapit nila sa oras na ito. Napo namin sila na alam kung anong nilalapit nila. Amen. Kaya alam po namin nilalapit nila. Tulungan nila mga pag-ibig maging tanggap ang paglilingkod nila kayo. Amen. Salamat po sa mga ginito. Alam po namin na nagtagumpay ang gawain sa oras nito. Sapagkat talagang hinihingi po ang kanilang mga puso. Hindi po nila pinagpatigan. Amen. Hindi kanilang nilapit ang kanilang mga sarili. Kaya salamat sa tagumpay na pinagkalumaman sa mga hindi po lumapit sa inyong iglesia dito sa Binangonan. Maasa po kami na ang taong ito, ang anniversary nito ang pasimula ng isang matagumpay na taon sa kanilang paglilingkod. Amen. Salamat sa tagumpay namin pong tinanggap sa umaga nito. Pagpalain niyo po ang aming mga kapatid na lumapit. Magamit mo silang malinis na katanggapan. Sa pangalan po namin Panginoon Jesus, ito po ang aming sabi. Amen. Ready? Susunod. Salamat sa tagumpay ng ating worship service. At salamat sa mga lumapit sa ating Panginoon. Si Manang Miri ay lumapit sa kaligtasan. Salamat sa ating Panginoon. At ganoon din sa mga kapatiran na lumapit dahil sa usang pagpapakabalan. Ito ay morning and afternoon service. So, dapat
sana ay mayroong dalawang pamilya na i-dedicate ngayon. Pero yung oras natin ay short na. So siguro mamayang hapon, sa pangungunan ni Brother Antonio, may dedicate yung mga bata. At ngayon ay dumako na po tayo sa pananalangin. Dalahin natin yung ating pagkain. Pangunahan ni Brother Berto. Amang banal na maibigin po sa lahat. Maraming salamat po, Panginoon, sa tagumpay na iyo pong pinagkaloob sa amin. Kami ay nagagalak, Panginoon. Mayroon isang naligtas mula sa kasalanan. Tulungan mo po siya, Panginoon, ng pagtagumpay. Kasama po namin sa aming pong paglilingkod sa iyo. Sa aming pong mga gawain na, Panginoon, ay maging hamon sa amin at ganoon din. Lalo po kaming magkaroon po ng interes para may pangaral ang iyong Ebanghelyo. Hindi man dito, kundi sa ibang lugar, Panginoon. At ganoon din po sa tagumpay ng aming dalawang kapatid. Ano naman po ang kanilang nilapit, dahil po namin na pagtagumpay ng sila. Sa amin pong pagkain physical, ay pong inanda sa amin, dahil po namin na ikaw po ang siyang magpala ito. Kalalakas ng aming pong pangatawan. Alam mo siya sa Panginoon. Amen. Manatili po tayo sa ating upuan at darating yung ating pagkain. Automatic daw.